Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Kambal na menor de edad na kumuha lang ng baon, patay ng mabangga ng van sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Isang pampaserong bus tumagilid sa kalsada sa Villasis, Pangasinan. Mahigit 20 pasahero ang sugatan. Konstruksyon ng pinakamahabang kanal sa isang barangay sa Mangaldan na solusyon umano sa problema sa baha, sinimulan na. At mga student journalist mula sa iba't ibang lugar sa Region 1, ipinakita ang husay sa pagsusulat at paghahatid ng balita. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa eleksyon 2025. COMELEC, imomonitor daw ang pamamahagi ng ayuda kasabay ng pagsisimula ng campaign period ng national candidates. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng pagsisimula ng campaign period ng national candidates, kabilang sa imomonitor ng Commission on Elections ang pamamahagi ng mga ayuda o social services. Ayon sa COMELEC Dagupan City, tuloy ang pamamahagi ng ayuda ngayong election period. Ito'y matapos mabigyan ng exemption sa election spending ban ang 28 social services program ng DSWD. Kabilang dito ang 4Ps, AKAP at AIX. Pero mahigpit na ipinagbabawal ang presensya ng mga kandidato at maging ang campaign posters sa pamamahagi ng ayuda. Actually, hindi lang ho yung appearance nila, kundi ho yung mga pangalan, yung mga pictures nila as background during the distribution, bawal na po yan. Alinsunod sa COMELEC Resolution 11060, ipinagbabawal ang paggasta ng Social Services Fund 45 araw bago ang araw ng eleksyon. Ipinagbabawal din ang pamamahagi ng AIX 10 araw bago ang araw ng eleksyon, maliban na lang sa mga ayudang may kinalaman sa medicine, food, education at funeral assistance. Para sa ilang Dagupenyo, dapat lang na masunod ang ibinabang panuntunan ng COMELEC. Mahalaga raw na hindi magamit sa pangampanya ang social services ng DSWD. Dapat lang para hindi sila ma-obvious. Maaring kasuhan ng election offense at posibleng maging basihan ng disqualification case ang sinumang kandidato na makitang present sa pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Pwede na ho silang makasuhan dyan doon sa nilabas na yung disbursement, prohibition on disbursement on social services, including po doon sa kontrabigay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang pampaserong bus ang tumagilid sa kalsada sa Villasis, Pangasinan. 21 pasahero sugatan. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Sa kuha ng amateur video na ito, makikitang isang bus na nakatagilid sa gilid ng National Highway sa bahagi ng Barangay Unzad, Villasis, Pangasinan. Sa investigasyon, may iniwasan daw na isang sasakyan sa harapan ng bus hanggang sa nadulas sa kalsada, bunsod ng pagbuhos ng malakas na ulan kagabi. Dahil dito, sumadsad sa metal and concrete railings ang bus hanggang sa dumausdos ito ng ilang metro. Natumba pa ang isang poste ng solar light. Ngayon po, nung binawi niya yung manibela sa tamang direksyon ay hindi na po niya nabawi. Bali, split seconds lang po. Yun po yung nangyari. Dahil sa insidente, sugatan ng 21 pasahero ng bus, gayon din ang driver at 2 konduktor. Maswerte namang walang nasawi sa insidente. Makikita ang tindi ng pinsalang naidulot ng aksidente sa bus kung saan nayupi at nagkabasag-basag ang mga salamin nito. Inaayos na rin ng DPWH ang mga nasirang railings. Lagi pong tatandaan yung speed limit po. Lalo na po kung umuulan ay madulas. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na kunan ng pahayag ang mga tauhan ng bus company na nasa lugar kanina. Subalit tumanggi silang magbigay ng pahayag. Ngunit ayon sa pulisya, sasagutin daw ng pamunuan ng bus company ang pagpapagamot sa mga pasahero. Sabi ng PNP, wala na sa kustudiya ng Villasis Police Station ng driver ng bus dahil wala pa raw nagsasampa ng reklamo. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao. 1 North Central Luzon. May menor de edad na kambal na hit and run sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Ayon sa pulisya, magkaangkas noon sa motorsiklo ang 16 anyos na kambal na walang suot na helmet.
Nakasalubong at nakabanggaan raw nila sa palikong kalsada ang isang van. Tumakas ang van driver. Sinakduluhan naman ng mga dumaang motorsiklo ang kambal pero idineklara silang dead on arrival sa ospital. Sumuko kalaunan ang nakabanggang driver na naharap sa mga karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. Mabaho at maputik na daan ng ilang residente sa barangay Anolid, Bangaldan, Pangasinan, problema ng mga residente. Sundan sa report. Hindi man panahon ng tag-ulan, problema pa rin ng mga residente ang mabaho at maputik na daan sa bahagi ng Zone 3, 4 at 5 sa barangay Anolid, Bangaldan, Pangasinan. Dahil kasi sa kawalan ng drainage canal, sa daan na naiipon ng mga tubig na mula sa mga kabahayan. Bunsod nito, apektado ang mahigit sa 500 pamilya. Opo, mahirap po, ma'am. Kasi apektado dyan yung mga, especially those may mga bata na maliliit, pag kinapitan ng sakit, dengue, lalo na. At saka, kasi kung minsan may dumadaan ng mga daga, di syempre pag yung bata nakapaa-paa, di kwan. Batid ng mga opisyal ng barangay ang suliranin ng mga residente. Matagal na raw itong problema. Hirap po talaga sila, lalo na po pag tag-ulan. Konting ulan lang po, talagang hindi na po yan nadadaanan ng mga bata. Maputik, tapos yung, yes, mabaho, kasi congested po yung, yung bahay dyan. Kaya naman ang magkaroon ng sapat na pondo ang barangay, ay agad sinimulan ang konstruksyon ng drainage canal. May haba itong 218 meters, may lapad na 0.8 meter at may lalim na 0.85 meter. Naniniwala ang mga opisyal ng barangay na solusyon ito sa problema sa baha sa lugar. Sa tingin ko po kasi based on our observation po kaming mga council, kapag na po yan na gawa na, talagang goodbye baha na siya. Target na matapos ang proyekto bago sumapit ang panahon ng tag-ulan. Pinondohan ito ng mahigit 2 milyong piso na kinuha sa Development Fund ng barangay. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang low-pressure area ang nabuo at namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 260 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Sabi ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nitong maging bagyo o pumasok sa PAR. Papalayo na rin ito sa bansa. Gayunpaman, posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa iba pang weather systems. Base naman sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa Ilocos Provinces, Cordillera at Cagayan Valley. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Eto naman, ako perfect sa mga going solo at naghahanap ng magagawa this Valentine's Day. Baka raw ma-inspire kayo sa adventure ng isang travel vlogger. At saan nga ba ang ganap na yan? Eto nga, laging sa group hiking daw sumasama si Cherubim Sebastian. Sa kanyang unang solo na pag-akyat, the choice was Mount Pulag lang naman. At eto talaga ay para maabot ang tuktok ng ikatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Worth it naman daw ang lahat ng oras sa napakagandang view sa taas. Along the journey, marami raw siyang nakilalang bagong kaibigan. Natutunan din daw niyang love yourself more at huwag matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang pinakahuling sitwasyon sa lagay ng trapiko sa sentro ng Dagupan City, alamin natin sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris,
sa mga oras nga na ito ay bahagi nagkakaroon ng traffic build-up sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan, partikular sa bahagi ng Perez Boulevard, Burgos Street at maging sa bahagi ng Rivera Street. Karaniwan, Chris, na kapag ganitong oras ay normal na nagkakaroon ng traffic build-up dahil bukod sa uwian ng mga estudyante ay labasan na rin ng mga empleyado mula sa government offices, ganun din sa mga private offices. Kaya naman napakaraming mga pasahero ngayon at nagkakaroon ng traffic build-up. Dito naman sa aming kinaroroonan sa bahagi ng MH Del Pilar Street, corner ng Arellano Street at maging ng E.B. Fernandez Avenue, kung papansinin natin ay nagkakaroon ng bahagyang traffic build-up, pero ito ay mabilisan lang naman o sandali lang naman. Usually, nasa 30 seconds hanggang 1 minute lamang yung build-up ng mga sasakyan dahil meron namang traffic enforcer doon sa gitna ng kalsada na nagmamando ng traffic. Ibig sabihin, talagang kapag yung dire-diretso naman ay usad ng mga sasakyan. Gaya na lamang halimbawa, doon sa may A.B. Fernandez East, kapag yung mga sasakyan, Chris, ay lumampas na dito nga sa may junction area, diretso doon sa may downtown area, ay dire-diretso na rin yung usad ng mga sasakyan, wala naman ng build-up. Ganon din sa MH Del Pilar na kapag bandang dito ay nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan, pero once na nakakross na sila, dito nga sa may junction area, ay tuloy-tuloy naman na yung usad ng mga sasakyan. Sa ngayon, Chris, tuloy-tuloy din yung monitoring na ginagawa ng mga traffic enforcer from Poso. Full force din ang mga traffic enforcer from Poso para matiyak nga na tuloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan at maiwasan din syempre yung matinding traffic build-up dito nga sa lungsod ng Dagupan. At bukod dyan, Chris, ay talagang may mga nakabantay na mga traffic enforcer sa bawat pangunahing kalsada para matiyak na syempre tuloy-tuloy din yung flow ng mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Dagupan. So yan muna ang latest sa traffic flow sa lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nanumpa na bilang bagong commissioner ng COMELEC si Attorney Noli Pipo, dating COMELEC Director ng Ilocos Region. Naroon din ang isa pang bagong talagang commissioner na si Norina Tangaro Kasingal. Dahil hindi nakasesyon ang Kongreso ngayon, ad interim appointment ang nangyari kina Pipo at Kasingal. Ibig sabihin, maaari silang manilbihan kahit hindi dumaan sa Commission on Appointments o CA. Pero sabi ni Garcia, sa pagbabalik ng Kongreso sa June, dadaan pa rin daw sa CA ang dalawa. Si Pipo ay Ilocano gaya ng Pangulo at mahaba ang panahon ng kanyang paninilbihan sa Ilocos Region. Pero sabi ni Pipo, kampante raw siya sa pagkakatalaga sa kanya. Kasi nung nasa Ilocos siya, hindi naman daw siya tinangkang impluwensyahan ni Marcos. Sabi naman ni Garcia, makakaasa ang publiko na magiging responsable sila sa kanilang pinanumpaan sa Diyos at sa bayan. Kasama na ang dalawang bagong commissioners sa NBank deliberations ngayong araw. Mga campaign poster na wala sa tamang lugar pinagbabaklas ng mga otoridad. Silipin sa report. Pinagtatanggal ng mga tauhan ng COMELEC Kalasyaw ang mga campaign poster ng mga kandidato sa national positions na nakapaskil sa hindi common poster area. Kabilang sa mga tinanggal ang mga poster ng mga kandidato sa pagkasenador at party list. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng kampanya ng COMELEC sa responsible campaigning ng mga kandidato, kasunod ng pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidato sa national positions. Bawal po lahat ng campaign paraphernalias na lumalampas sa size na binigay ng COMELEC na 2 feet by 3. At sila lang po ay pwedeng magkabit sa mga designated na campaign poster areas. Una nang iginiit ng COMELEC na tanging sa mga itinalagang common poster area lamang maaaring magkabit ng campaign materials, alinsunod na rin sa inilabas na panuntunan ng poll body. Sa Baguio, pinangunahan ng City COMELEC Office kasama ang mga pulis, DPWH at DENR ang pagbabaklas ng mga campaign material na nagkalat sa lungsod. Hindi pinatawad sa Operation Baklas ang mga campaign poster na nakapaskil sa mga pampublikong lugar. Sa bayan ng Paniki sa Tarlac, pinagbabaklas din ang mga tarpaulin ng mga national candidates. Tinanggal ang mga poster na nakasabit sa mga poste ng kuryente. Ang ilan, sinukat pa ng metro upang matiyak na sumusunod ang mga kandidato sa itinakdang sukat ng campaign posters.
Samantala, nagpaalala ang COMELEC sa mga kandidato sa mga reklamong pwede nilang kaharapin kung mapatunayan na mayroon silang paglabag sa mga lituntunin sa pangangampanya. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Nasabat ng Cagayan Anti-Illegal Logging Task Force ang mga tinistis na kahoy na inabandona sa barangay Minanga, Peña Blanca, Cagayan nitong Lunes, February 10. Ayon sa Provincial Natural Resources and Environment Office ng Cagayan, nagsasagawa sila ng surveillance kasama ang DNR Penro ng madatnan ang nasa 203.25 board feet na mga kahoy. Hininalang inimbak sa naturang lugar ang mga kahoy at kalaunan ay iniwan ng mga hindi pa tukoy na individual. I-turn over na sa DNR Penro Sub-Office ang mga na-recover na kahoy para sa tamang disposisyon nito. Samantala, mga panindang bulaklak sa Mangaldan, Pangasinan tumaas na ilang araw bago ang Valentine's Day. Silipin sa report. Ilang araw bago ang Valentine's Day, tiniyak ng mga flower producer na sapat ang supply ng bulaklak. Pero asahan na raw ang mataas na presyo ng bulaklak. Bunsod nito, napilitan na rin magtaas ng bahagya sa presyo ng mga bulaklak ang mga flower shop owners sa Mangaldan, Pangasinan, 2 araw bago ang Valentine's Day. Tumaas ang taas ngayon kahit magpunta ka na ng Dangwa. Mahal na ang presyo. Sa Baguio ganun din. Oo, ang isang bundle ng rose ngayon 1,000 to 1,300 ganyan na eh. Dati lang nakukuha namin ng 500. Sa ngayon, nasa 80 pesos hanggang 100 pesos per stem ang rose, habang ang buki ng sunflower ay nasa 350 pesos hanggang 500 pesos. Naglalaro naman sa 1,200 pesos hanggang 1,500 pesos ang bouquet of flower, depende sa klase ng bulaklak na nilalagay dito. Nasa 700 pesos naman ang stargazer na dating nasa 600 pesos. Ang makulay na imported Ecuadorian rose ay naglalaro naman sa 350 pesos hanggang 500 pesos per stem. Kahit may kamahalan ng bulaklak, ay nagpa-reserve na si Patrick para sa kanyang minamahal para sa Valentine's Day. Kung para sa akin po, mas maganda magpa-reserve para hindi na-hassle pagdating ng araw ng Valentine's. Ang ilang flower shop sa Mangaldan magpapatupad ng cut-off sa pre-order bukas, February 13. Bukod sa fresh flower, patok din ngayon sa Mangaldan ang iba't ibang klase ng flower bouquet na bukod sa affordable ay long-lasting pa. Gaya ng bouquet na ito na gawa sa crochet na nagkakahalaga ng 300 pesos hanggang 600 pesos depende sa design. Yan po yung uso kasi ngayon. Di ba ang mga millennials nga po sumasabay sa mga uso ganito, ganyan. So yan yung mabenta sa amin. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Makararanas ng scheduled power interruption sa ilang lugar sa Central Pangasinan sa darating na Sabado, February 15, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Apektado rito ang lungsod ng San Carlos, mga bayan ng Malasiki, Bautista, Basista, Alcala, Bayambang, ilang bahagi ng Urbis Tondo at mga Tarem. Ito upang bigyang daan ang pagsasaayos sa ilang linya ng kuryente ng Senpelco. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos na makasalpukan ang isa pang rider sa C5 Road sa Sarat, Ilocos Norte. Nasawi ang 47 anyos na rider na nagtamo ng matinding sugat sa ulo na dead on arrival sa ospital. Sugatan naman ang nakasalpukan nitong 21 anyos. Sa investigasyon, nagkasalpukan ng dalawa matapos umanong umagaw ng linya ang 47 anyos na rider. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawang rider.
Agad ding itinakbo sa ospital ang sugatang rider na nasa maayos na umanong kalagayan. Nabisto naman ng National Bureau of Investigation ang sako-sakong lumang imported rice sa isang warehouse sa Bukawi, Bulacan. Halos umabot na sa bubong ng warehouse ang patong-patong na sako ng lumang bigas na nabili raw sa murang halaga sa iba't ibang bansa at ilang taon nang nakaimbak doon. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinag-ahalo-halo raw ang mga lumang bigas at nilalagyan ng pandansent. Saka ito nire-repack para magmukhang bago at maibenta ng mas mahal. Itinanggihan ng isang supervisor sa warehouse. Inaalam ng NBI sa Bukawi LGU kung sino ang may-ari ng nasabing warehouse. Sakaling mapatunayang may halong luma ang mga bigas, sasampa ng patong-patong na reklamo ang mga sangkot. Pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person sa Urdaneta City, puspusang isinasagawa ng pulisya. Nakatutok CJ Turida. Arestado ang 35 anyos na lalaki dahil sa kinakaharap na kasong murder sa Urdaneta City. Nahuli siya ng mga otoridad sa Quezon City. 2011 pa raw nangyari ang krimen. Self-defense lang po, sir. Kasi lagi po nila akong pinagtitripan doon sa lugar na yun dahil dayo lang po ako doon. Kalaboso rin ang 32 anyos na babae na tubong Barangay Labit Proper, Urdaneta City dahil sa pagkakasangkot niya sa kalakalan ng iligal na droga noong nakaraang taon. Pero napagbintangan lamang daw siya. Pero involved ka sa drugs? Hindi po. Ha? Hindi po. Bakit kayo hinuli? Pinalik ulo lang po ako ng barkada ko. Naaresto ang isa pang lalaki na may kasong estafa noon pang 2018. Ang pag-aresto sa mga wanted person sa lungsod ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pulisya kontra kriminalidad. Kabilang narito ang Enhanced Police Presence kung saan makikita ang maraming bilang ng mga pulis sa kakalsadahan. Kasi po ito po yung tinatawag na crime deterrence po natin na pwede po nating pwede pong maiwasan ang pangyayari ng krimen kapag po may nakikita ang pulis. 3 raw ang elemento ng krimen, kabilang ang opportunity, instrument at motive. Lahat ng ito pwedeng masawata kung malakas ang presensya ng pulisya. 70% ng police force ng Urdaneta makikita sa bawat sulok at kakalsadahan tuwing araw. 30% naman tuwing gabi. Hindi po ito dahil po sa allegation na magulo dito po sa Urdaneta sa parating na eleksyon. Maybe part ng security for election pero it is for the public. Siyempre naman po, ang main trabaho naman po ng police natin is peace and order po. Crime prevention and solution and peace and order concern po natin yan. Dahil sa pinaigting na kampanya kontra krimen, nasa below normal ang crime rate ng lungsod. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga student journalist mula sa iba't ibang lugar sa Region 1 ipinakita ang husay sa pagsusulat at paghahatid ng balita. Silipin sa report. Bata pa lang ang grade 11 student na si Tristan Mendoza mula sa Alaminos City, Pangasinan. Pangarap na niyang makasali sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagbabalita. Kaya naman sa tuwing may mga kompetisyon, hindi siya nahihiyang sumali para maipakita ang kanyang husay sa pagbabalita. Nais daw niya maging instrumento sa paglalahad ng mga makatotohanang balita. Fake news is one of our problems nowadays po kasi of course with the social media with just one click lang po napakadelikado po talaga ng pwede nating makalap na information, and of course as a campus journalist always check the facts, verify the sources kung saan po kayo kumuha, katulad na lamang ng GMA po na one of our prominent and reliable sources po. Sumabak sa Regional Schools Press Conference o RSPC ang libu-libong campus journalists sa Region 1. Ipinakita nilang husay sa news gathering at script writing. Mahalaga para sa mga student journalist na maging instrumento upang labanan ng fake news, misinformation at disinformation at maging daan sa tapat na pagpapahayag. People around us would be informed po if tama ba yung information na nabibigay sa kanila, whether it's true or fake news po ba. Tema ngayong taon ng Media for Inclusion, Promoting Diversity, Equity and Integrity through Campus Journalism. Naniniwala ang DepEd na sa pagtuturo ng tamang kaalaman sa mga estudyante ay kayang-kayang masugpo ang fake news. Ito yung pagkakataon talaga na ma-realize sa mga kabataan natin ngayon na
malaya silang magpahayag pa rin at marami tayong social issues na kailangan natin bigyang pansin. Magtatagal hanggang sa February 14 ng RSPC na isinasagawa ngayon sa Dagupan City. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.